Sa naganap na maisog rally kamakailan, nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungkol kay President Bongbong Marcos. Ang kanyang mga pahayag ay inaasahang magdudulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga taga-suporta. Ayon kay Duterte, kailangan ni Marcos na ipakita ang kanyang kakayahan bilang leader ng bansa, lalo na sa harap ng mga issue at kontrobersya na kasalukuyang kinakaharap ng administrasyon. Dapat ipakita ni PBBM na siya ay may tapang at determinasyon na harapin ang mga problema ng bansa, ani ni Duterte. At isa sa mga naging kontrobersyal na bahagi ng kanyang talumpati ay ang pagbabanggit na tila may plano si PBBM na gayahin ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. pagdating sa term extension. Ayon kay Duterte, may mga haka-haka na maaaring maghanap ng paraan si PBBM upang mapalawig ang kanyang termino, isang hakbang na ginawa ng kanyang ama noong panahon ng batas militar. Ang mga pahayag ni Duterte ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Marami ang nag-alala at nagtataka kung may katotohanan ba ang mga sinasabi ng dating Pangulo, habang ang iba naman ay naniniwalang dapat bigyan si PBBM ng pagkakataon na patunayan ang kanyang kakayahan. Sa kabila ng lahat, malinaw na ang issue ng term extension ay isa sa mga magiging malaking usapin sa darating na panahon. Sa iyong opinyon, totoo kaya ang mga sinabi ni Duterte sa term extension ni Marcos? I-comment mo lang ito at ating pag-uusapan. At kung bago ka lang sa ating channel, huwag kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated sa mga balita sa ating bansa. Mga kababayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang rin kayo nakita kasi umalis ako ng Malacanang ngayon lang. So pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo at ginawa ako ninyong presidente. Ang pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n nang ako lumakad, staggered, ayos sa cane, nagbabadtos lang ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral, at matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na abutin ako ng Panginoong Diyos. Pagkatapos uwi, makatrabaho at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Itapon mo lang sa isip. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod,
na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It should spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children, at adong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na eh. Lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo. Amin na tayo. Para di ka mahirap. Lubay kay, binanganak kayo si Marcos. Namatay na lang kayo dyan sa nilibing kayo. Si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan ang Ganang tagapag-kingdom citizen. you know, kayo sa likod. Yung mga lumad. Saan tayo makakaintindihan dyan? Kayo mga Ilocano. Kami ang mga Bisaya. Mga Waray. Mga Moro. Noong unang panahon, nakakaintindihan ba kayo? Noong una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So, nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ng Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan. Kayo. Lalak pa tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. de Pilar. Okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito ang mahusay ng tao. Pero nung papalaki ako ng palaki, Ito na lang. bakit puro Tagalog ito? May Ilocano. Sabi ko, wala ba tayong Bisaya na hero? Tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Walang gusto niya. Tumpot. Charge ko sa charge. Kaya, nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical komisyon natin. Yung dalawa, stamp natin. Hoy! Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Pasko! Daguhoy. Sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy, of later years, nung bago na, ito mga pulis na gago, mga pulis, ang tawag nila sa mga
Ang ganon, daguhoy. Bakit yung ipangalan ng daguhoy ang mga animal na kriminal na yun? Paano nila si daguhoy? Hindi natin mahiro. O sino pa sabi doon? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man sir. O sino? Bro, isda man sir. O sino? Si Lapu-Lapu sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay ka with bukas pag walang istampa yan. Kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu, tapos daguhoy. So, sinabi ko sa mga polis, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na daguhoy. Ayaw ko, bakit nakaugulian nila yan? Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, madagdagan natin ng pangatlong hero. Ito lang, hindi ko na lang habain na. Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumantal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Hindi man itong mga putang ina. Naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga Princeton, kung ano maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin hindi naman natatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, walang pinta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho yan. Except dito, sa isang linya lang. Yan lang ang target nila. Ito, excuse lang ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara. Lahat na everything go. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, nag-dinastog niya, at itong konstitusyon ngayon, ni Martin Romualdez, asawa ni Lisa, pati si Bongo. Ano ang gusto nila? Mahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilang pastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sabi.
yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos din sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Yang constitution kung saan na siya nahialal, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang chat-chat, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang so kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya. Nahiya, ano? Gagawin. Hindi na, Kaya ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, ay po ako. Umalis ako. Sabi nila bagong konstitusyon. Itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Nada na tayo. ang kapal ng mukha ni Kung sakali man, itapod lang ninyo ang oras. Kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganun, meron ako ipagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga at saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede ninyong patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical na punta sa Malacanang. Iwasan yung pakiusap lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, naman tayo ginagawa. Wala namang maging sa atin ng police. Wala. Hindi naman tayo in-store. Kaya, mag-demonstration na tayo. Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung una nangyari kay Marcos, ang pasok ng Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yun sa Malacanang. Ating doon sa Pilipinas. Ano ba sa Tagalog? Handit mo. Yung lahat ng sa Malacanang, persa lang ang jacket nila, pati pante. Yung lahat dyan, mga painting na makita mo, kayamanan ng Pilipinas. So, huwag mo na doon at pumunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyong kalabanin ang pulis pati military. Kung pagdating ako nang magpapagit na, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga pulis. Tatay Digong!
nakita kasi ako nung police, ako nung presidente pa ako na assign sa akin. Nawala nga nung... Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody. Hindi pa. Darating yan. Darating yan. Pupunta na kami! Pupunta na kami! Lang itong si... Duterte! 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 Ano mo? Ano? Si Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. Dito na nga natin Malacanang! Layas ang layas! We love you, Tatay Digong! We love you! Bumalik ka na! 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 Ayaw tayo! Ayaw tayo! Mahal ko kayong lahat.